Ano ba sinasabi ni Roque dito? Binibigyan na naman kasi ng pag-asa o binibigyan na naman ng kung ano-anong, iisipin yung mga DDS kesyo eto na uuwi na si Tatay Digong, uuwi na yung karton, uuwi na yung abo, kung ano-ano sinasabi ni Roque. Pakinggan niyo ho mga kababayan at eto, hindi ko alam kung gusto ni Roque na buwagin ang ICC. Putragis na yan. Hindi ko alam kung, hindi ko alam kung bakit nasasabi ni Roque na ewan ko parang pabuwag na ho yung ICC, kasi yun daw po ang isa sa posible na makapagpauwi kay, dating Pangulong Duterte, ang pagkabuwag ng ICC. O pakinggan ho natin ha mga bossing, si Roque. Meron pa tayong at least 2 pagkakataon. Anak ng putik na yan ano. Meron pa kayong 2 pagkakataon mga DDS upang maiuwi ang dating Pangulong Duterte. Ano ba yan, Roque? Para mapalaya si Tatay Digong. Yun nga yung sa appeal sa jurisdiction na kapag tayo ay nanaig dyan, ay uwi ng Pilipinas si Tatay. Dali. Wala nga daw, di ba? Oh. Ang sabi is, sinisigaw ninyo, litisin sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte, litisin si Tatay Digong sa Pilipinas. Wala ngang jurisdiction na ang Pilipinas, wala nang ano, wala nang wala na, kumalas na, 'di ba? At ang dahilan ng pagkalas na 'yan, walang iba kundi ang dating Pangulong Duterte. Siya mismo ang umalis diyan. Ano ang dahilan? Kinabahan, natakot. Ngayon, paano mo lilitisin si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas kung wala ng pagkakaugnayan ang Pilipinas at ang ICC? Sige nga. At saka isa pa Roque, kaya nga ikinaso yan sa ICC, kasi nakikita nung kampo nung mga biktima di umano, nung mga kaanak na nabiktima di umano nung EJK, wala silang ano, kumbaga, mahihirapan silang makakuha ng hustisya. Lalo na nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon mga kababayan, sumusuporta po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero naniniwala po ako, madaming alagad si Duterte sa politika para i-acquit siya kapag sa Pilipinas ginawa yung paglilitis na yan. Pero bakit ba natin pinag-uusapan sa Pilipinas? Hindi nga pwede talaga. 'Di ba Leo Glenn Tumala, 9218? Oh, hindi naman talaga pwede, 'di ba? At kung ganyan ang mangyari, mga kababayan, malamang siguro mga 1 buwan tatagal sa kulungan ang dating Pangulo. Tapos ang gagawin niyan, ililipat na yan, iha-house arrest na yan. Kaya nga hindi napayagan, 'di ba? Yung interim release. Kasi ang sabi ng ICC, malakas ang political na kumbaga, power ni Duterte. At etong mga ito, nasa Senado pa ho, mga bossing. Kung maalala nyo po, nagbotohan sila diyan sa Senado. 'Di ba? Bring him home! Bring him home! At nanaig po, mga boss chief amo, sir, yung iuwi daw si dating Pangulong Duterte at iilan lang yung nagsabi na hindi, no? Na hindi pwedeng iuwi si dating Pangulong Duterte. Oh, paano yun? Di ho ba mga kababayan? Yun ang dahilan kung bakit hindi mapayagan yung interim release nila. Sa idagdag mo pa yung pasigaw-sigaw nila ng kinidnap, anak ng putik na 81 anyos na, kidnap. Old nap na ang tawag diyan, sabi nung iba. Saan ka ba naman nakakita? Hindi kasi sila nagpapakita ng karespetuhan o pagrespeto doon sa ICC. So ngayon, ang iniisip ng ICC, pag eto pinauwi natin at dinala at sa Pilipinas at pinatawag natin sa isa pang mga hearing o sa mga susunod na mga hearing, hindi na dadalo to. Baka yung mga mismong senador na nandoon sa Pilipinas, harangan na. Gagawin ang lahat ng makakaya niyang mga yan, politikal na kapangyarihan at iba pa, lalo na vice-presidente, yung kanyang anak. Tapos si Pulong, congressman, tapos mayor pa siya doon. Di ba? Siyempre kapag ka umuwi yan, siya na yung manunumpa.
Hanggang ngayon ho yata hindi pa na nakakanumpa yung karton na mayor ng Davao. 'Pag umuwi yan, manunumpa, "Oh, mayor na ako dito." Iuutos, "Oh, bawal arestuhin ako." Wala na, 'di ba? Mahirap na yang pinag-iimbento mo, Roque, at imposible ng makauwi talaga. Sabi nga, 'di ba, tatapusin na lang talaga ni dating Pangulong Duterte yung paglilitis sa kanya doon sa ICC. Wala ng ibang paraan, kung hindi idepensa ang sarili. Yun na lang, Roque. O buka ang bunganga. Digong at saka yung unfit to stand trial na may possibility na mapalaya at mapauwi rin sa Pilipinas si May unfit to try. Sorry, ha. Uy, Roque, anak ng tinapa ka. Hindi uubra yung mga kasi hindi puwedeng humarap si dating Pangulong Duterte sa mga trial. Mahinang-mahina na. He is berewek. Oh, 'di ba? Yun yung pakana nila dati, mga bossing. Sabi ni Bato de la Rosa, um, "He is berewek." Oh, baka po may mga nagtataka kung ano yung ibig sabihin ng berewek, 'no? Tanong niyo na lang po kay Ronald Bato de la Rosa, yung berewek. Oh, mahina na daw po ang dating pangulo kaya hindi na daw po fit sa trial. Nakikita naman natin, mga bossing, sinasabi naman nung ibang mga kaanak, okey siya, maayos siya. Oh, 'di ba? Mga nanggugulo na lang ho at mga nagsisinungaling, which is yan po yung laging, gawain po ng mga DDS, mga boss. Ngayon tuloy pa, Roque, ano yung pangalawang posibleng, tyansa ng dating pangulo? Tatay Digong. Oh, Pero ang pangatlo pa is kapag tuluyang 3 pala, fake news pala ako nung una, 'no? Una, yung una is yung jurisdiction. Pangalawa, yung unfit to trial. Kaso ho lagi naman ang dami nilang mga doktor, nurses na titingin kung talaga bang, totoo na hindi kaya na mag-trial ng dating Pangulong Duterte. Kapagka ho merong isa 'pag sinabi nila, "Mahina na, berewek na ang dating Pangulong Duterte," magpapadala ng doktor, eksperto, 'no? Tapos kapagka magpapadala at paulit-ulit lang po magpapadala. Kaya yung mga ganyan nila hindi po lulusot yan sa ICC, 'no? Pang-Pelepenas lang po yan, mga chong, mga sir. Yung pangatlo, Roque. na-paralyze ng operation ng ICC. Naku, bakit naman mapa-paralyze? Ano naman ang dahilan bakit mapaparalisado ang ICC? Ang daming bansa na nakasali diyan, nakapulong diyan. Eto nga paano mapa-paralyze, Roque. 'Di ba binigyan nga nila ng, kakosa si dating Pangulong Duterte galing doon sa ibang bansa, meron silang bagong kulong. Bakit naman pa-paralyze? Ano ang dahilan diyan? Tuloy mo. At sa tingin ko, doon sa kinuwento ng Appeals Chamber Judge ng ICC na napakahirap ng buhay nila, na ang ICC ay frozen ang kanilang finances. Kanino naman naikwento sa'yo? Kanino naikwento sa'yo? Sabi ni Leo Glenn Tumala, 9218, Sir Mark, di sila nakakahalata, si PBBM, di pinapansin yung paninira nila. Correct. Trabaho at trabaho lang. Sila daming kuda. Kasi mga boss, chief, amo, sir, madam, pag pinansin ng Pangulo yan, wala na pong ibang gagawin ang Pangulo, kundi sila na lang po ang iintindihin. Kaya tama po yan. Tama po yan. Total naman po, kagaya niyan, yung mga totoong dating mga bumibira kay dating Pangulong Duterte, yung mga kakamping diyan, kaway-kaway yung mga kakamping, 'di ba? Hanga ako sa inyo. Bakit? Kasi dati bira kayo, 'di ba? Bumibira kayo. Pero nung napatunayan na ang pangulo hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Tapos nakikita ng mga kakamping, maayos naman pala talaga mamuno si Bongbong Marcos, 'no? Sumuporta. Hindi ho kagaya nitong mga kagaya nila Roque, ang dahilan lang kung bakit nila gustong bumagsak, matanggal sa puwesto ang ating pangulo para sa sariling interes. Bakit 'to? Mga malapit ng mga maoblo kasi itong mga ito. 'Di ba, Ma'am Neng Gigi? Malapit ng pumasok sa kulungan. Eto si Roque, buwan na lang ang itatagal niyan diyaan. Pagka yung kanyang asylum, gano'n na, uwi na din ng Pilipinas yan at matutubuhan na din po, maglilinis na din po ng tubo yan, mga bossing, doon
sa loob ng selda? Anong maglilinis ng tubo? O lagi kong kinokorekto ha. Yung sinasabi kong maglilinis ng tubo ay dun, sa loob. Naglilinis sila yung mga tubo, yung mga lababo, yung mga banyo, yung mga kasilyas, yung mga preso ang naglilinis nun. Kaya 'wag madumi ang utak ninyo, 'di ba? Ayan si Chai-Cher mag-aano pa yan, sasabihin niyan, "Uy Mark, interesado ako dun sa maglilinis ng tubo, ano ba yun?" Mamaya ipapaliwanag ko sa iyo, okey? Chai-Cher, founder po ng Cereza Force Family, birthday niya po ngayon. "Sir Mark, kunin ko na, sana 13-month pay ko." Saan mo kukunin? Eh, di kunin mo kung saan ka nagtatrabaho, pero kung, wala ka naman trabaho, eh, wala kang makukuhang 13-month pay. May 13-month pay ba kayo sa mga DDS diyan, yung mga ano, papiso-piso comment? Oh, hindi, tuloy, tuloy. Binibilang na lang natin ng araw bago sumuko ang ICC at sabihin hindi na namin kaya. Naku, putik na yan. Gago yata 'to, eh, 'no? Si Bato de la Rosa ang pinapasuko tapos ngayon ICC na ho ang susuko. Ga ano ba kayo diyan sa mga DDS? Puro kayo kalokohan diyan. Si Bato ang hinahanap ng ICC, oh. Eto nga napapabalita na may warrant of arrest tapos biglang ang ICC ang susuko. Ulit nga, Roque. Sira ulo 'tong ano na 'to. Oh. Binibilang na lang natin ng araw bago sumuko ang ICC at sabihin ICC ICC pala ang susuko, akala ko si Bato de la Rosa. Akala ko ang ano, sasabihin, eh, binibilang na lang po natin ang araw ang pagsuko po ni Bato de la Rosa. Yun pala ICC. Ngayon ngayon ko lang ho nalaman yun mga kababayan, ngayon ko lang po narinig yun at walang iba kundi kay, Herminio Harry Roque, mga bossing. Siguro gugutom na 'to, kung ano-ano na po ang pumapasok sa utak 'no? Kung ano-ano na po ang pinagsasasabi ni Harry Roque. Yung bato ang pinapasuko, hindi ang ICC. hindi na namin kaya. Dahil importante talaga ang banking system, no? Ayun daw po, kulang daw po ng pinansyal ang ICC, Diyos ko Lord. Kung ano-ano na lang ang ginagawa nitong si Roque, kung ano-ano na lang pinagsasasabi ni Roque, eh. Sa totoo lang, Ah, hindi ko talaga alam kung paano nabubuhay yung mga maestrado ngayon at mga prosecutors. hmm, eh, paano mo naman malalaman, wala ka naman sa loob, 'di ba? Uulitin ko mga kababayan, ang sabi ni Roque, para kay Roque, konting panahon na lang daw po mga boss, chief, amo, sir, at susuko na ang ICC. Eh para naman ho sa atin, konting panahon na lang po ay maaaresto na si Bato de la Rosa. At para sa atin din naman po mga kababayan, konti na lang po, susubo na si Roque. Mapapasubo na po. Ito mahirap, eh, paano ko na naman susubo ibig sabihin mapapasubo doon sa oblo, hindi kung ano yung iniisip ninyo.